Shy Talk TV. Good morning and gawa po tayo ng content today and pag-usapan po natin yung nangyari last because of the viral uh, content creator, the Basura Girl or tawagin na nating she is no manners at all. Okay. Okay. So, um, nangyari po yung nag-viral na video because of the girl na nagtapon siya ng basura and she lives in Danchi. So yung Danchi po in Japanese, Danchi in English is a government housing. So mura lang po ang pabahay na yan or paupa dyan, lalo na po sa mga single mother or may mga may edad. Karamihan po diyan may mga edad ang nakatira. And then swerte mo na lang pag nabunot ka na mapili ka diyan. So, yun na nga, the girl, si girl na nag-viral ay nagkaroon ng problema about sa basura. So, yung danchi po, pag nagtapon po tayo ng basura, because I have my mother-in-law na nakatira sa Danchi. And yung Danchi po, ang rules po diyan, madami pong rules diyan. May toka po kayo, may rotation po kayo sa pagtatapon ng basura, paglilinis. May schedule po kayo, hindi po pwedeng tumira lang po kayo diyan na ah, tumira lang, nagbabayad lang kayo ng monthly niyo, hindi po. Meron po kayong mga regulation to clean, to schedule kung sino po yung maglilinis, sino po yung nakakatoka sa basura, whatever na saan ka na-assign. So, pag wawalis ng mga hagdanan, elevator, and whatever. So, sa madaling salita, guys, si girl, nagtapon siya ng basura, and then, uh, nakita siya ng Japanese na 81 years old na guy, si Lolo, na pinagbawalan siyang itapon niya yan doon dahil nga may net kasi to, tinatakpan kasi yun ng net and then parang late na siya nagtapon ng basura and then pagtapon niya nung nakita siya, sinita siya na sabi ng matanda, wag mo nang itapon yan dyan dahil aapaw yan and then tutukain ng mga karas o yung black birds na malalaki. So, pagka yun po kasi ang kakalkal dyan sa mga basura, kakalat po yan, eh, masyado pong mahigpit ang basurero sa mga danchi. Kasi government garbage collector yun sila. So, mahigpit yan sila, maingay. Okay? And then, nung nasita siya, nagalit siya. Inaway niya yung matanda, binakero niya, minura niya ng putang ina mo, jujujuju. And then, there's a woman na Japanese woman na I think may nasa edad na ng 50s din yata. And mas bata-bata pa yung Pilipinang si Basura Girl. So, yung Japanese na ano, hindi niya maintindihan yung sinasabi kasi nga nagninihongo siya and then nagtatagalog siya and parang nag-hysterical siya. So, tinawag yung another Pilipina na nakatira din doon. So, yun ang nag-explain, pinaliwanag kung paano yung roles, chu. And then, ang gagalaitis siya, galit na galit siya. Yung paliwanag niya parang mas tama pa siya, hindi siya tumanggap ng kamalian niya. And then, gagalit siya kasi alam naman niya yung rules, ganun. Alam naman niya paano daw tapon, chu. So, sa madaling salita, ayaw niyang sumunod sa rules. Ayaw niyang sumunod dun sa sinasabi sa kanya. Pwede namang, sige, wag na lang itapon sa ano na lang, pagka another ano, kasi nga baka nga naman magalit yung kolektor ng garbage at kinalat ng mga ibon niyan. So, malaking trabahuin yon, di ba? Oh, and then, ayun na nga, so nag-viral yung video, nag-viral, kumalat. And then, sa madaling salita,
content lang pala niya, kaya siya nag-iingay. Pero talagang maingay na siya since doon sa kanyang mga post, sa kanyang mga content doon sa ibang platform niya. And parang sinadya niyang magtatalak-talak, I don't know, o talagang gano'n ang bunganga niya. And take note, hindi siya DDS guys, anti-DDS, ang buwakan ng ina. So yun na nga. And then, nag-viral. So, pinaliwanagan siya ng Pilipina. Hindi niya naintindihan. Nagagalit po siya doon, hinahamon niya pa yung Pilipina. So, kalma lang yung isang Pilipinang napapaliwanag sa kanya. And then, sabi ng Pilipina, kung hindi mo naiintindihan, so, pumunta ka sa City Hall, paliwanag ka doon. And then, siyempre, nagkakaroon na ng issue. So, damay po ang mga Pilipina, yung mga ibang Pilipina nakatira. And then, sabi niya 11 years na daw siya dito, sa Japan, etc. etc. Kung 11 years ka dito guys, bago ka nga pa, hindi mo pa talaga alam kung ano ang rules. Tas caregiver pa yung trabaho niya, caregiver ka, dapat marunong ka magbasa ng kanji, marunong ka magbasa ng katakana, hiragana, and alam mo yung rules, di ba? Di ba? Dapat alam mo yun, hindi yung sabihin mong, alam ko naman ang linis dito, ang dami niyang talak, ang dami niyang ingay, so, nag-viral. So, kumalat, kumalat yun. And then, sino masisira? Di ba tayo kapwa Pilipina? Tayo, damay tayo. Kahit sabihin pa nating kabitiran tayo, damay tayo guys sa mga pinagagawan mga Pilipinang ganito. No? Sa totoo lang, since 1991 na pumupunta na ako dito, na nag-talent ako na 8 beses akong bumabalik dito. Guys, kahit hindi po kami nag-training ng seminar for how to follow the rules in Japan. Tinuruan na po kami dito, guys. Sa Umisipa lang, guys, tinuturuan na kami, guys, nung entertainer pa kami. Tinuturuan na kami the way paano ka magtapon ng basura, the way na paano mo isi-separate ang plastic at saka yung pwedeng sunugin, ganun. Yung lata, ganun. Guys, tinuro na sa atin yan, guys. Bakit ganun tayo? Ba't matitigas ang ulo? Ba't ayaw nating umamin sa kasalanan natin? Yun ang problema ng Pilipina. So, sa madaling salita, ang titigas ng ulo, ayaw sumunod. I, maybe sa mga new generation or sa mga bagong salta dito sa Japan, karamihan matitigas ang ulo at ang yayabang. Totoo naman yan eh. Aminado tayo dyan. Huwag tayo maang-maangan. So, baguhin po natin pag-uugali na yan. Huwag po nating dalahin kung ano yung ugali natin sa Pilipinas, kung mga bastos ang pinagagawa natin doon, dito sa Japan, dami, bachi. Okay? So, para umasenso po tayo, disiplina ang kailangan. So, dito sa Japan, didisiplinahin ka yung katigasan ng ulo mo. So, sumunod po tayo sa rules para po magkaintindihan po tayo and basa-basa pag my time. Okay, guys? So, yan lang po ang aking masasabi and thanks for watching, guys. Thanks for my vlog and Elishai Talk TV is always on the air and thanks for watching. Bye. Subscribe me. Bye-bye.